guys! So, welcome back sa aking channel. And as you can see, nag-video ako sa aking natural na ilaw dahil I think mas bongga to para dito sa gagawin kong makeup review. And as you can see, I have my haircut done, but change naman. So, tignan ko lang din kasi hindi mo naman susubukan yung isang bagay na gusto mong mangyari sa sarili mo. Hindi mo malalaman hindi mo makikita kung bagay sa'yo ang isang bagay kung hindi mo ito susubukan. Isa nasa status ko yun. I forgot na. So yun, today mag-review tayo ng mascara and nag-post ako sa Facebook kung gusto nyo ng mascara review or whatsoever para meron akong bago may upload sa aking channel kasi medyo may pagka-busy-busy ako ngayon. Pero ngayon, wikiki na. So kaya magmamascara review naman ako kasi marami na nagsasabi sa akin na gumawa ako ng mga reviews, makeup reviews. So kaya yung nagpag-decision ako na gumawa ako ng mascara review para sa inyo. And this is my Maybelline The Hyper Curl Volume Express Waterproof Mascara. This one. And then the Revlon Bold Lacquer by Growlicious Mascara. Same silang waterproof. So, hindi ako mag-road test kasi wala naman akong lalakarin yun. Kasi sabi nila, waterproof silang dalawa. Kaya ito try natin. So, dito, ilalagay ko yung The Hyper Curl. Dito, ilalagay ko yung The Hyper Curl. And then, dito naman is yung Bold Lacquer. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa. Kung sino ang tatagal sa inyo. That's mirror. Mirror, mirror on the wall. Mirror, mirror on the contact. Who is the fairest of them all? I have mustache. Kasi, wala lang. For change din. Siyempre, kailangan natin ng eyelash curler dahil hindi natin kung sino ang unang babagsak sa kanilang dalawa. So, let's see. Okay, so, siyempre, dito yung Volume Bold Lacquer Mascara. Then, dito naman is yung Volume Express Mascara. So, ito na tayo. Sabi lang per curl daw is yung ganyan, ganon. Para pagaling yung slick niya, hindi yung pop, ganon. And you know guys, what I mean. So yan, yung medyo ganon, paganon. Super smooth and glide. Hindi yung pak! Check na check. So, ulitin natin. Angat. Tapos, rest nyo. Then, titikoy yung gitna. Diba? Hindi siya paganon. Packaging ng Revlon, hindi siya ganun kabonggoy katulad nung sa Maybelline. Kasi sa Maybelline, talagang parang nasa lalagyan niya na yung mismong name. Hindi katulad dito is meron siyang plastic na parang din yung mismong logo niya. Kaya tinan nyo nangyayari. Every time na iikot nyo, siguro kung sino meron sa inyong ganito, I think nangyayari din talaga ito sa inyo. Dahil every time na i-twist nyo yung wand, kapag tinitwist nyo siyang ganon, syempre yung pressure nyo, parang nakahawakan yung ganon. Kaya, naiipon lahat dito. Alam niyo, hindi lumulukot lahat. Kaya, yun yung hindi ko gusto sa packaging nitong Revlon. Parang, ginawa nilang gusto mo lalagyan ako ng mascara. Yung one, camber lang. Medyo jumbo yung size. Ang bango niya. Dito kasi, mas mahaba yung eyelashes ko dito kaysa dito. Ewan ko, yung tampo ata. Kasi mas una ko siya nilalagyan kaysa dito. Ganun yung gagawin natin, same step. Curl. Then rest. Tapos curl yung dito. Pagamitin natin yung ating hyper curl mascara. Yung wand niya, payatot, pero alam yun, may hugot. Hugot? Hugot? May gano'n, may hagot. So now, I'm done. Nakikita nyo naman yung pagkakaiba na mas parang mas bongga yung product ng
hyper curl dito kaysa sa dito. Yun, babalik ako kayo maya-maya kung ano na nangyayari sa aking mascara. So, ulitin ko ulit, Revlon and Maybelline. Daantay ko muna siyang mag-set. Sige, hayaan ko sila mag-set. Then, tatry ko maghilamos kung sino ang mag-smudge sa kanila. At hihiga kung makaka-idlit man ako para pagdilat ko alam mo na, tignan natin kung gano'ng kabongge yung tinatagal ng mga mascara sa akin. Eyelashes. So yun, that's it. And I will talk to you guys later. Oh my god, nakagising ko lang. Ano na, mga 3:14. Alas 3 na. Dahil na kasi nakalimutan kong sabihin sa inyo yung oras. Mga 1:42 na kanina. So ngayon is 3:14. Mascara update. So, yeah. Nagpagulong-gulong na ako sa kama, medyo, yeah. Tapos, walang smudge. Wala. So, ngayon, ang itatry natin is yung maghihilamos tayo. Tingnan natin kung talagang waterproof siya. Kasi, yun talaga yung main natin dito Yung talagang waterproof talaga silang dalawa. And if it's not, so, yun. Kaya, wait lang. Papalikan ko kami. Okay, so, ngayon, dyan na naghilamos na ako. Parang, wala naman nangyaring pag-smudge ng mascara. Hindi siya, eto lang, medyo nag-transfer siya sa ilalim ng ito. Pero, meron lang siya ng flaky. Ayan. So, ayan. Nakatulog na ako. Walang smudge at all. Walang mga flakes na bumaba sa aking under eye area. Then, naghilamos na rin ako. Hindi rin nag-transfer yung product sa aking under eye area at hindi rin siya. Medyo may mga flaky lang siya. Itong sa Revlon. Pero dito, wala. See? If you guys are looking for the best waterproof mascara, go to Maybelline Hyper Curl Volume Express Mascara or Revlon Bold Lacquer by Growlicious Mascara. You guys, yun lang, and I will talk to you guys soon on my next review. Comment down below kung ano yung gusto nyo pang i-review ko about sa makeup or wag na lang munang hair products kasi hindi stay muna ako sa ang tag dito. I'm using, ang gamit ko ngayon sa ulo ko is yung Verdon. So yun lang guys, I will talk to you guys soon on my next video and I will love you all guys so much. I miss you all as in. Na-miss ko yung pag-upload ng videos, pag-edit, yun lang. So, yes, ulitin ko. The mascara, hindi siya nag-transfer nung hinugasan ko siya. As in, waterproof talaga siya. So yun, and I will talk to you guys soon. Bye!